Punta na mga sa ng bayan para pagdaraw sa araw ng barangay. Sana po ang bawat isa sa kanila sa amin na kanilang kuro-kuro kung ano na kanila pararating sa amin na mapapunta sa aming isip at puso na ay magpapag-aralan namin mabuti ang kanilang bawat sasabihin. At maraming salamat po Panginoon sa biyaya pinagkalugod sa amin na po Panginoon ang lahat na ito ay binabalik namin sa pangalan ng anak ko sa Jesus at sa mga iyong niya. Salamat naman ng Espiritu Santo. Sa dagatang mundo na siniras ng langit mo'y buwan, may nilalang tulat ang siya paglayaman. Ang lupa'y araw ng buwan, ay ipagsimulan, ay langit sa piling mo. Ang gaya ng pag-may nanari, ay bumatay ng dahil sa'yo. Ayan, ganyan din po ang ating mga nanunungkulan sa ating pamahalaang bayan. So, sa mga po ito ay ating po ibibigay ang isang mensahe pagtanggap ng ating minamahal at iginagalang na punong barangay, Kapitan Eufronio Escolano. Palakpakan natin si Kapitan. Para po tinakahang pa. Salamat tagapagpakilala. Salamat sa pagbanggit mo ng aking pangalan na Kapitan Eufronio P. Escolano. Kanina po ay tayo nangarinig ng panalangin sa naman po pag-iwaywalay natin ay tayo ay patubayan pa rin ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat at ako buhay pa. Habang may buhay, tayo po ay sama-sama. Ngayon po sa aking pagtanggap, ako po ay nagpapasalamat. At sa mga araw na ito, ang ating pong bisita, opisyal, ay lahat ng municipality ng Quezon. At yan po ay PNP, yan po magsisipa rito. Ang pangalawang ko po sasabihin ay binabati ko po ang kasama ko sa Sangguniang Barangay. Kagawad, Barangay Tanod, DSW, at saka ang aming utility na naglilinis dito sa ating barangay. Magandang umaga po, marami pong salamat. Katulad po ng ginagawa natin sa bawat barangay, para po sa formal na pagbubukas ng ating araw ng sentenaryo sa barangay, dito po sa Barangay Silangan, nais po namin ibigay sa inyo ang hipi ng distrito ng mga konsihal na nakasasakop sa bawat barangay upang formal na buksan ang araw ng sentenaryo sa Barangay Silangan. Tinatawagan po natin si Konsihala Wilma Isla. Sa ating pong minamahal at ginagalang na punong bayan, pagkaman po at sa'yo wala pa, baka po siya ay nagbabiyahe na paparito. Aming lagi natin maasahan kahit saan. Konsyala Atoy Sazon, kayo din po sa ating minamahal na Kapitan niya Eufronio Sazon, Eufronio Escolano, na alam ko po mahal ang mga taga-barangay Silangan. Sa ating pong bumubuo ng Sangguniang Barangay, yung pong lahat ay nakaberte. Nandito po sa unahan at yung pong iba ay nasa may likuran. Sa ating pong barangay treasurer, sa ating pong bagong sekretary ng barangay, kay Sheryl, sa ating pong mga barangay worker, sa ating pong mga justice, sa ating pong mga asawa ng mga kagawad ng barangay, sa mga mamamayan, sa ating pong daycare worker, sa ating pong mga empleyado na nakapula. Alam po ba ninyo kung bakit sila nakapula? Birthday po nila lahat ngayong araw na ito. Kaya po
po sila'y nakapula. Sa mga mamamayan, ng mga taga-barangay Silangan, sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Ang araw po ito ay napakahalaga. Kaya, simula po ngayong oras na ito hanggang mamayang hapon, sila po ay mapaparating sa inyo ng servisyo ng ating pamahalaang bayan. At mamaya pong hapon, tayo may message programa. Maiintindihan po ninyo lahat ang mga programa, ang mga gawain ng ating mga empleyado ng ating pamahalaang bayan. Kung kayo po ay gustong tumubos ng sedula, o gusto magpa-check up, o gusto kumuha ng police clearance, magbayad ng buwis, magtanong sa mga nangangailangan sa birth certificate, sa ating pong MSWDO. Napakaswerte po ng ating barangay dahil ito yata po ay mayroong bagong programa na ibibigay sa inyo mamaya. Na ito rin po ang ating MPDC, ang ating pong sekretarya ng ating kagalang-galang ng Punong Bayan, ang ating pong sanitary inspector, si Ginang Mercy Alibarbar, ang ating pong assessor na tagapag-assist ng ating mga kalupaan, ang ating pong budget officer na ito po ang kanyang clerk, ang ating pong kung kayo magbabayad ng buwis na ito po ang ating taga-municipal treasurer's office sa katauhan po ni Ginang Marisa Paroa, na ito din po ang ating municipal agriculture officer, na ito po ba? Wala pa. Ang ating pong mga taga-solid waste management, ang ating pong PLED na nandito rin, at sa ating pong lahat, atin na pong binubuksan ang programa ng Araw ng Barangay sa oras na ito. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa ating lahat. Para po sa lahat ng taga-barangay Silangan, doon po sa lahat, katulad po ng nabanggit ni Konsihala, doon po sa gustong magbayad ng buwis, baka po kayo ay para hindi po kayo mapenaltihan. Nandiyan po si Ate Linda, ang ating pong asesor, kasama ang treasurer's office, si Ate Marie. Pwede po kayo magbayad ng buwis. Nakita po namin na ang Barangay Silangan, ang mga establishment po dito sa Barangay Silangan, buhat sa mga tindahan o anumang mga negosyo, ay wala pa pong babayad ng business tax o business permit. Ano po? Wala pa pong nakuha ng business permit dito po sa ating barangay sa Silangan. Kaya pagkakataon na po ninyo, hindi na po kayo pupunta sa bayan, nandito po ang pagbabayaran ninyo, ma-apit na po ninyo dito ang inyong pong mga bayarin. Ano po? Doon po sa mga may alagang kalabaw na gustong magpahiro, pwede po kami maghiro para maging madokumentuhan po ang inyong mga kalabaw o baka, kabayo, ang kawalay nito. Ano po? At doon po sa mga mamamayan natin, sa Sangguniang Barangay, na may mga transaksyon po kayo, may gusto po ninyong kausapin ang ating Sangguniang Bayan, kung ano man po ang hindi pa ninyo nalalaman tungkol sa panunungkulan bilang Sangguniang Barangay, andito po ang ating Sangguniang Bayan, makakatulong po yan sa atin upang makapagtanong po kayo para malaman natin yung hindi pa po natin alam. Ano po? Lumapit na po sa amin, tayo po ay pumunta na sa pasigilid po tayo maglilinis. Sila po ay sina Mario Pepito, Noriel Cedinho, Joel Parinio, Lender Duterte, Joel Seda, Jason Lavila, Rufina Sasun, Merly Daen. Hindi mo
Hello. Magandang umaga po. Gabi-gabi pala ang aking pagtanggap. Ay, ako po ay nagpapasalamat at sa ganaring pagkakataon ay ako'y nasisiyan at ayon po kay Tito ay siya po ay yung pong Sangguniang Bayan ay magpapaliwanag ng kanilang gagawin at yung kanilang ginawa at gagawin pa sa mga darating na pagkakataon. Siguro po ay pakikinggan ninyo mabuti, isa-isip, isa-diwa, para po maintindihan natin. Maraming po salamat at magandang hapon. Maraming po salamat, kakalagalan ng Pulong Barangay. At sa pagkakataon po ito, ay nais po namin ibigay sa inyo ang pagpapahayag ng sama-samang paniniwala at panindigan. Tinatawagan po namin ang mga piling mag-aaral sa mataas na paaralan ng Cometa Annex. Naniniwala kami
pong buwan, ang bagong ginagawa namin kasama natin sa health ay yung ating certification or sanitation plan. So, yung pong lahat na involved sa ako involved sa lahat ng pagpaplano ng bawat opisina. Ako rin po ang secretary ng Bids and Awards Committee kung saan yung mga proyekto natin ay dumadaan sa ating sa BTV. Ako rin po ang secretary sa paggawa sa pag-review ng ating tax code sa ating project monitoring committee ay kasama rin po ako. Sa kasalukuyan po yung pagsasubmit ng mga reports ay yung mga reports na kailangan ng DILG, yung mga programs, yung mga projects na pinapatupad ng DILG ay dinadaan po sa ating internet. At yun po yung tinatawag na Local Government Performance Measurement System na kung saan automatic na lumalabas ang resulta ng performance ng isang bayan. Noong po nakaraang taon, tayo ay may ratings na 4.46. Ang pinakamataas mong rating sa performance ay 5. So, tayo po ay above average. Yun po ay sa tulong ng 4 taon na kanilang pag-aaral. Hinihingan po ang aming opisina ng katunayan at ang mga magulang ng mga mag-aaral ay walang pag-aari o lupang kinabubuhay. Gayon din po sa mga may nararamdaman, sakit, na hinihingan din po ang aming tanggapan ng pagpapatunay na hindi din po sila nagmamayari ng isang lupang kinatitilag. Ngayon po ay narito ang aming tanggapan at nilalapit ko na po sa inyo. Dadala ko po ang lahat ng records ng Barangay Silangan. Alam ko po ang mga muluso at hindi. Naroon po sa kabilang tabi ang Treasurer's Office upang kayo ay doon na lang po magbayad ng inyong taunang buwis. At kung muluso naman po ay makukwenta rin nila. Ang aming po tanggapan, kung kayo may mga gustong ipalipat ang mga ari-ariang nabili o namana na donasyon kaya o meron kayo ng repartisyon ay kinakailangan ng sedula. Meron po dito lumapit kanina, tinatanong siya daw po ay senior citizen. Depende po sa senior citizen ang pagtibus ng sedula. Ang sedula po sa senior citizen ay 5 piso lamang. Dahil wala pa pong multa simula buwan ng Enero hanggang Marso. Pero kapag meron na pong multa at Abril, mahigit na po 5 piso ang sedula ng senior citizen. At ang senior citizen din po, kapag siya ay meron din pag-aaring din natitilag o kapuhan Mga opisyalis ng bayan, pagkat wala pa po ang ating punong bayan, nandito po ang ating ikalawang punong bayan. Gusto po makita ang buong sangguniang barangay, kaya kung pwede po ay kumpletuhin natin ang upuan. Ito po ang aming minamahal na punong barangay. Napaka-init po ng pagtanggap. Kanina hanggang mamaya pa. Doble na nga po ang pagtanggap. Ilan po ba kayong kagawad? Wala po akong pinapasok sa pamahalang bayan. Ako po nangihingi ng pondo para ipamigay. Yun po ang aking tanggapan. Sino-sino po ba ang nakikinabang sa pondong ibinibigay sa akin ng ating kabanang bayan? Una, yung mga kakasalin na gustong mag-asawa ng pakasal pero ang edad mababa pa sa 25. Pero kung ang isa ay 50, isa ay 18, pareho pa rin magsiseminar. Ang tawag doon, pre-marriage counseling. Ang gastos ko doon ay yung sinasagutan ninyong forma, medyo makapal-kapal yun. Kaya gastos pa rin po. At syempre, hindi ko naman kayo mabibigyan ng counseling kung hindi naman ako binibigyan nila ng pumasahe at pambayad sa seminar. Kasi nagseseminar ang nagiging counselor. Matapos kung kayong ipakasal, ay nagbuntis ang babae.
na anak ay kulang ang pambayad sa ospital. Ay nanakituloy kayo sa akin, ang tawag ay medical assistance. Ano po, ma'am, wala pong pagtubos, ma'am ay binugo po, ma'am ay hindi po na pag-ipunan, Sabi po ng PhilHealth, isang oras lang po sa inyong paningin, kailangan na po natin hanapin. Nasa iba ka na po. Huwag po kayong katiwala na nasa kapitbahay lang, kakilala mo ang kapitbahay. Diyan po tayo nare-disgrasya. Ano po, paalala ko lang po sa mga magulang. So na yan, nagkasundo na kali ang mag-asawang nag-away. Mayroon siyang kapisan na biyanan, o kaya ay nanay. Elderly ang tawag natin. Ano po? So pag elderly na, ang edad ay ilan? Sino nakakaalam po? Ilan po bang edad ng elderly? 60. Ano pala ni nanay? Kapag nag-edad na ng 60, ang tawag elderly, kailangan magparehistro bilang senior citizen ng bansang tan, kapag ikarehistrado, may ID, may disweldo sa gamot, tan, sa kainan, sa hotel, sa sinihan, sa sasakyan, at maraming pang iba. Ngayon po ay exempted na sa VAT, ang tinatawag natin VAT. Dati 12%, dati 20% na discount, dadagdagan pa lang 12% na VAT, 32% po ang nababawas pag kumain kayo sa Jollibee. Kung kayo naman ay masipag na senior citizen at kasama kayo sa samahan dito sa bayan ng Quezon, iba pa po yun. May additional kayong beneficio. Meron tayong burial assistance, 2,500. Meron kayong medical assistance, 2,000 bawat miyembro. Meron pa kayong libreng sayawan at kainan kapag kayo nagtitipon sa bayan. Kamisan pa, kayo iniimbitahan sa gobernador, ang gobernador, libre pa ang pagpunta sa Lucena. Nakakakita pa tayo ng iba't ibang personalidad. Ano po, mga nanay? So, malaking bagay na sa edad na kayo ay malapit na sa kapit hapon. Ano po? Ay tayo ay marami pang nararating at nararanasan at natatanggap na benepisyo buhat sa gobyerno. Pero, ang lahat ng sinabi ko, may katapat na obligasyon. Kailangan, meron kang 7 attendance sa loob ng 1 taon. Kailangan, kada taon, i-renew mo ang iyong membership sa halagang 25 pesos. Ang ID po, walang bayad. Ang binabayaran nyo lang po sa opisina ay yung lalagyan po ng ID. Dahil yun po ay nagpusang loob na sabihin ng parsyang bumili dahil kami sa nalilimutan ninyo ilagay sa plastic ang inyong ID. Sa mapayapa pong hapon sa inyong lahat, lalong higit po ay sa ating Vice Mayor at sa kanyang kasama sa Sangguniang Bayan, kay Kapitan Estrada po. Magandang hapon po. On behalf of my Municipal Civil Registrar po, papaalam ko lang po sa inyo yung mga requirements ng tanggapang tagadalang sibil. Uunahin ko po ay yung sa kasal. Sa kasal po, pag kayo ay magpapatala, ang dadalahin po ninyo ay birth certificate. Unahin ko muna po kung sa pari kayo magpapakasal. Ang dadalahin po ninyo ay birth certificate, seminars sa DSWD, sa FLA, sa ano po yun, sa kumpinto. Meron pong mga naka-assign po doon kung sino yung mga magsi-seminar at saka po sa family planning. Ngayon po, pag po kayo ay po yung inyong requirements, pwede na po kayong mag-file, magpatala ng inyong marriage license. Ano po? Ngayon po ay pagkatapos po ng inyong pagpapatala, bibilang po ng 11 days. Halimbawa po, ngayon kayo nagpadala sa aming tanggapan, ngayon ay 12. Sa 20
po ay sa birth certificate. Ngayon po, ang birth certificate po ay libre talaga. Libre po ang pagpapadala. Ang libre po ay ang mag-asawa ng anak na sila ay kasal. Yung pong hindi libre ay yung po ay may batas po ang National Statistics Office na kailangan po kayo ay magbabayad ng 200 para ipangalan sa apelyedo ng tatay. Ano po? Free po ang pagpaparehistro. Ang hindi lang po ay sa Republic Act 9255 na yun po ay gagamitin ang apelyedo ng tatay. Ang dadalhin po ninyo ng tatay at saka ng milis ay ang schedule. Ano po? Pag po naman sa late, pag kayo yung nagparehistro, pakisuyo lang po. Tandaan po ninyo kung kailan kayo nagparehistro para madali po natin buklatin ang inyong kinukuhang birth certificate. Halimbawa po, sa akin po sinagalang ang isipag na barangay Kapay, ang barangay Silangan, pinagalang ng Rio Romeo Escolano, sa kanya po mga kasama sa bilang barangay ng barangay Silangan, sa lahat po ng mga head of offices, sa ating pong Vice Mayor, sa pinagalang ng Berto Caparos, sa ating pong punong bayan, Galang-galang Ignacio, at sa kanya mga kasama sa Bilang Bayan, at sa mga taga rito sa Barangay Silangan, kinakailangan pong dadaan sa archive upang mag-marriage counseling. Doon po pinapaliwanag ang family namin. Para sa ganun po ay malaman nila kung ilan ang dapat ipamaling anak at kung tamang espasyo ng kanilang mga anak. Para sa ganun po ay hindi sila mahirapan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at maibigay ang tamang mga edukasyon ng kanilang mga anak. Meron po tayong bagong building doon po sa kalapit ng RQ. Doon po yung tawagin ay birthing home or paanakan. Doon po ay may target na edad. Ang pinakaanak po namin doon ay may edad na 18 years old hanggang 35 years old. Kailangan po ay may check-up. Bukod po doon, kailangan na may ultrasound. Kung ang result po ng ultrasound ay hindi normal, bridge po, yun po ay suhi, hindi po yung papanak namin doon. Dapat po ay sa ospital. Sa mga anak po sa amin sa mapinuno ng ating departamento at sa mga centenary at sa may centenary pagdiriwa ngayon ng ating barangay Silangan. Kay Kapitan Jumbo Silano, sa kanyang bumubong sangguniang barangay, magandang hapon sa inyong lahat. Ayon po sa kaysaysayan, matapos mas madiscovery ang ating bayan sa noon ay tinatawag na Santa Cruz, ito ay pinalitan sa pangalang Silangan. At maswerte ang inyong barangay na isa sa unang centenarong barangay ng Silangan. Kaugnay po ng inilalapit na pamahalaan sa lahat ng barangay ngayong panahon ng centenaryo, ang paglilingkod, pagpabatid ng kung saan ginagawa at ginagawa sa ating bayan. Matapos po na magplano, ang kasunod po nito ay ang paglalaan ng pondo, pag-budget at dito po umiikot ng aming kampanya. Una ay plano, ikalawa ay paglalaan ng pondo o paghahanda ng tao ng budget. Ikatlo ay pagpapatibay, kaapat ay ang implementasyon, at ang ikalima ay ang accountability na malaman ang pananagutan ng
ay tumaas ng 114,646 o 11.34%. Ang kapag-estimated income na nilagita ng ilang barangay ng taong 2013 ay 920,414.2 at ang sinatayang kalukuhan o expenses ng barangay ay 970,035.24. Kasama kayo dito ang operation ng personal services, isipin ang kaloob ang honorario at mga benepisyo ng barangay official. Ang maintenance na operating expenses o capital outlay ay ang unang dapat na nilalaan ng pondo o ito kayo kung dapat naanan ng pondo sa barangay. Ang 20% kasi benefit fund na may 179,220. Electric fund na 51,960. Ang barangay disaster risk reduction management fund o BDRMF. Ito po yung allowance fund dati na may Salamat po sa lahat. Pati po sa Pulong Bayan, ang Mayor Business Klase. At sa Pangula po sa Pulong Bayan, ay kayo sa Paros. At ganoon din po sa Pulong Barangay. At ganoon din po sa Pulong Barangay. Magandang hapon po sa akin. Ako po, ang pangalan ko ay Thomas Raps. Doon po ay sa mga 6. Tayo po ay taon-taon ay tayo po ay may punto pinamibigay sa bawat barangay na pamilya. At ganoon din po yung po mga tao na magtatanim ay kailangan po na huwag po mahiya na pumunta po sa aking opisina at dapat po mga director na sila po ay pumunta at hingin po na seats. At sobra po silang lagi po na po sa aming opisina ayaw po laging nagagawan ng agriculture. Ay kailangan po, hindi po talaga po yung magtatanim para po maibigay po namin ang po gamit na kanila po itagayin sa kailang dapat talaga pagkakaroon. At ganoon din po, huwag po yung ilalagay sa pasasaglaan po sa mayroong opisina ang mga sayang po. Para po, hindi na po tayo umantat o ipapagpanin sa ating umaga, alawa. At para po tayo ay meron po tayo sa ating bahay, meron po tayo dapat ng makukupan na gulay. Kami po ay tuloy-tuloy po rin po pagkakasin ng pagkakasin. Ang mga tandaan na ating kumbayan tuloy-tuloy pa rin kaya sa kumbayan po ay schedule sa pagkakasin. Ang procedure ay nakalang-free. Kaya ang tuloy yung lang ang buhay Wala po, maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Alberto Cabaros at sa Sangguniang Bayan. Kaya din po ang lahat ng pinunang departamento at mga asensyang pamahalaan. Samantang maraming pagdiriwang po ng barangay silangan sa pamamahan po ng ating punong barangay Petronio Escolano. Sa kadahilanan po wala po ang ating pambayang yaman ang po isa sa empleyado ng tanggapan ng ating pambayang yaman. Kung sinabi po ni Ma'am Irma na
New Year's clearance, lahat po ng certification na kinukuha po sa ating mga tanggapan. At ganoon din po ang police clearance, ang barangay, ang inagyaman din po, nag-review po. Bago po umalis ang ating pambayad ng yaman, tinawagan po niya ako. Sabi po niya ay, ipaalaala mo sa mga taga-barangay silangan ang kanilang obligasyon bilang isang mamamayan sa pagbabayad ng kanilang lisensya ng tindahan, pulis, mga buwisan. Sa pagkakaalam po namin, ang barangay silangan po, kung hindi po ako nakakamali, ang tindahan po ay wala pa po na nagbabayad ng sa tindahan. Paalaala po, ito po ay ating dapat ay gantanan. Ngayon din po ang ating mga kabubuhisan. Sa ang totoo po, mga 2014 po, tayo po ay February. Ang 2014 po natin, meron pa po tayong discount hanggang Marso sa pagbabayad ng buhay. Kapag po ito ay lumampas na ng Marso, ito po natin April na tayo magbabayad. Ano po ang ating buhay? Ito po ay magkakaroon ng penalty. Pero ang penalty naman po nito ay yung po first quarter lang. Ibig po sabihin ay January to Marso. Ang April to December po ay hindi po siya kasama sa penalty. Ito po ay may discount. Pero kung sasabihin po natin yung mga nakaraang taon po ang ating babayaran, yung po ay meron ng penalty. Ang wala pa sa akong bayan, sinagalang Christine Castro, sa ating pong Sangguniang Bayan, sa pangunguna pong pinalagalang Alberto Navarros. Sa Sangguniang Barangay po ng Barangay Silangan, sa pangunguna po ng ating kapitan, Petronio Silano, magandang hapon po. Sa ating pong mga department heads at sa aking mga kasamahan, at lalo na po sa mga taga-Barangay Silangan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang tagapan po ng Tulong Bayan ay may mga servisyo rin po binibigay sa ating mga kabarangay. Una po ay ang pag-i-issue ng mayor's permit at saka po yung business permit. Kahapon po, tinignan ko yung record namin tungkol po sa business permit. Ang barangay silangan po ay wala po po tumutubo yung pizza. Sana po ay nagdalang po ating treasurer's office. Ganun din po ang mayor's permit. Ang mayor's permit po ay maraming klase. Ang pagtawag ng negosyo, kailangan din po kayo ay yung mayor's permit. Yung mga po negosyo ninyo ay malaki o maliit, kailangan po yung merong mayor's permit. Meron din po kami issue ang ating pumupala na mayor's clearance. Karamihan po ang mayor's clearance ay kinukuha ng magsisipag-apply sa trabaho. Tinitingnan po kumbaga requirements ng pinag-a-applyan. Kaya po kinukuha sila ng mayor's clearance. Meron din pong mayor certification. Isang pagpapatunay na siya ay hindi taga-Quezon, presidente ng anumang barangay. Halimbawa, barangay Silangan, at yun po ay binibigyan ng Tulong Bayan. Isa pa rin po ay ang affidavit or sinumpang salaysay. Ang sinumpang salaysay po ay marami ng klase. Una po ay yung kauna-unahan po yung sinumpang salaysay na kinukuha ng mga senior citizen pag po nawala yung kanilang mga ID. Yun po ay pwede sa amin sa ating Tulong Bayan. Meron din po affidavit o sinumpang salaysay na yun po may mali sa mga spelling ng kanilang mga pangalan. Versus